Sino po dito yung gusto na maging kawangis ng ating Panginoong Yesus o ating Amang nasa langit? Nag-i-spend ka ba ng oras sa Diyos? Kung sino daw, no? Kung i-apply po natin yun in our spiritual life, kung sino daw yung laging ini-spendan mo ng time, yun ang mga nagiging kamukha mo. Kaya huwag kang mag-spend ng panahon sa pangit. Joke lang po. Ako na naman, judger ka naman. Joke lang po yun. Okay? So, the more that we spend time with the Lord, mas nagiging kawangis po natin siya. Pansinin mo ang sarili mo. The more that you spend time in prayer, mas nagiging relax ka, mas nagiging mahaba ang pasensya mo, mas nagiging maintindihin ka. Tama po ba? Kaya sabi po dito ng Lucas 11:1, Lord, teach us to pray. Okay? Bakit? Kasi po, ang naging conclusion ng mga disciples ni Jesus is that nagagawa ni Jesus yung kanyang mga miracle because He was spending time with the Lord, with the Father before siya mag-work in the morning. Amen po ba? Kaya nga po, through prayer, yung totoong panalangin, doon po nagsisimula yung ating relationship sa ating Ama. Amen? Sabi po ng Matthew 6, verses 7 to 8, kapag nanalangin kayo, ito daw yung, okay, so di ba sabi ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Ito ang sabi ni Jesus, ito yung dapat na hindi way ng pananalangin mo. Okay? Sabi niya, kapag nanalangin kayo, huwag kayong gagamit ng walang kabuluhang paulit-ulit ng mga salita. Gaya ng mga ginagawa ng mga hentil. Akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang sinasabi. Huwag kayong gumaya sa kanila dahil alam na ng inyong Ama ang mga kailangan ninyo bago pa ninyo ito hilingin sa Kanya. Wala pong masama kung mahaba kayong manalangin. Pero kung paulit-ulit yung mga salita, because ang belief mo is, God will hear me kapag inulit-ulit ko ito. Doon po tayo nagkakamali. Bakit? Si Jesus, nung nagpadami siya ng tinapay at ng fish, anong sabi niya lang? Thank you, Father. That's it. No? Si Jabez, from pain to blessing. Ano ang prayer niya? Bless me, O Lord. Na hindi na po ako maging pain. Kung hindi isa na akong pagpapala. Bless me indeed, O Lord. Yun lang, dalawang sentence. Amen? Kasi po ang panalangin, wala siya doon sa haba, nasa puso. Nandoon siya sa lalim, doon sa desperation, doon sa katotohanan, doon sa sincerity ng iyong panalangin. Amen? Kaya nga po sabi niya, let us not pray in a meaningless repetition. Kung kayo po ay kagaya ko na Katoliko dati, hindi ko po sila dinadaan or whatsoever. Pero merong practice, di ba? Yung sa rosary, yung beads. Meron ka, pag lumilipat yon, inuulit mo yung panalangin mo hanggang sa matapos mo yung isang rosary. Amen? Ganun po yun. So that's one of the example na it is like a meaningless prayer dahil paulit-ulit lang recited mo na yung prayer. Amen? Kaya sabi po dito, hindi natin kailangan bombahin si God ng paulit-ulit na salita. Kilala niya po yung puso po natin. And prayer is not a performance, but it is our connection to God, our Father. Amen? Ang sabi po ni Dr. Miles Monroe, prayer daw po is not an earthly activity. It is a heavenly license for heavenly intervention. Prayer is man giving God permission to interfere on earth or on your situation. Kapag po ikaw ay nanalangin sa Diyos, para mo sinasabi kay Lord, Lord, makialam ka dito. Lord, mag-intervene ka.
Okay? Kumilos ka dito po sa aking kalagayan na ito. Amen? Amen. Kaya nga po, the more that we spend time in prayer, the more that our lives become powerful. Narinig niyo na po ba to? A prayerless. Maging successful ka man, it is an empty success kapag hindi mo kasama si God. Kapag hindi ka connected kay God. Amen? Kaya number one, if you want to connect with God, prayer. Prayer. At alam niyo po, ito yung nakakalungkot. Prayer ang pinakamahirap na ipang-imbita sa church. Sabihin mo ngayon, may kainan sa church. Ang daming pupunta. Kaya tawag nila sa atin, Christian. No? Christian. Kasi lumaki na yung tiyan sa Kakamil Fellowship. Ouch! Christian. Amen. I pray na tumami po yung mga prayer warrior natin. Kahit hindi ka siguro nakakapunta dito, but I pray kapatid, every day in your private life, meron kang connection to God, our Father. Father's Day po ngayon ng ating mga earthly fathers. Pero ginirect mo na ba si Lord ng Happy Father's Day? Amen? So punta po tayo ngayon. Now, sabi, Lord, teach us to pray. Ito yung sabi ni Jesus. Matthew 6:9. Manalangin kayo ng ganito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. No? So, alam niyo po ba in the New Testament, in the Old Testament, yung salitang Father ay nabanggit lamang ng 15 times. Okay, Abba, Father. Pero in the New Testament, nabanggit ang salitang Ama or Father 173 times. Sa Bible po, the more na inuulit-ulit ang isang salita, ibig sabihin, yun ay dapat natin bigyan ng pansin. Pansin, hindi panset. Ayan natin na wala. Totoo na. But yun ay dapat natin bigyan ng pansin. No? Kasi pinaulit-ulit. Amen? So, Jesus was teaching us in the New Testament that prayer is relational. No? Alam niyo po, ito yung nakakalungkot. Nagiging transactional ang relationship natin sa Panginoon. Lord, gawan kini, ibiyamay ni. Transactional. Ne? Lord, mag-serve ko kaya ka, ibiyamay yung pangarap ko. Transactional. No? Kailangan meron kang gawin para merong ibalik sa iyo ang Panginoon. Amen? Pero sabi ni Jesus, hindi ganun ang prayer. Prayer is relationship. No? Nagpipray ka kasi you just want to spend time with God. Amen? Jesus introduced a personal, intimate relationship with God. Ang sabi po sa history, si Jesus daw, before pa mag-open ang market, lumalabas na siya sa isang secluded area to pray. No? Sabi nila, more likely nagpipray siya 4 o 5 oras sa araw-araw. Alam niyo po ba that an average Filipino spend 4 to 5 hours sa kanyang cellphone, social media. And sabi rin po sa pag-aaral, because of phone, namamatay ang intimacy ng isang mag-asawa because everyone, no, yung babae, yung lalaki, parehas na nakaharap sa cellphone. Hindi na po sila connected sa isa't isa. But, let me tell you, dahil din sa cellphone mo, kapatid, namamatay ang intimacy mo with the Lord. Mahilig tayo sa entertainment, ayaw na po natin mag-connect sa Panginoon. Amen. I pray today, yun po ay mabago. Baka pwedeng 2 hours ka na lang sa cellphone. Kasi imagine mo, kung natutulog ka ng 8 oras, nagtatrabaho ka ng 9 to 10 hours, o kung nagko-commute ka pa, pwedeng maabot yan ng 11 hours. Ilan na lang ang natitira mo sa 24 hours? Kakaunti na lang. Diba?
po ba that there is only two God in this life? Sinabi po yan ng Bible. Either you will love Panginoon. And money is a lousy God. Pag sinabing lousy, it is a terrible God. Bakit? Because sabi ni Jesus, my yoke is easy. It is not burdensome. Pero kapag ang pera, kapatid, ang ginawa mong Diyos, aalipinin ka ng pera. Even 24/7, it will require you to work. Just to get more and more and more and more. But ang sabi ng Bible, Matthew 6:33, kapag inuna mo ang Diyos at ang kanyang kaharian na hanapin sa buhay mo, lahat na lang daw ng bagay ay dadagdag sa iyo. Amen? Amen. Hindi po ba yun masarap? Basta pala paglingkuran mo ang Panginoon, lahat na pala ng kailangan mo ay ibibigay sa atin. Amen? Huwag mong i-mistake na yung wants is a need. Baka sinasabi mo, Ate Wilma, hindi naman totoo yan. Kasi gusto mo ng sasakyan, pero wala akong sasakyan. Ang tanong, kailangan mo ba yun to fulfill your God-given purpose? Sabi ng word ni Lord, everything that you need will be given unto you according doon sa purpose mo. Sabi ko nga po, if needs mo ng million para ma-fulfill mo yung God-given purpose mo, bibigay ni Lord. Bakit? Si Jesus. Alam niyo po ba, sideways lang ako. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Trivia. No? Maraming Kristiyano, ang tingin nila kay Jesus, mahirap. But I'm here to tell you, hindi po mahirap ang Panginoon. Remember, nung dumating po yung 3 wise men, hinarang po sila ng hari during that time. I forgot the name of it's Nero or what? Herod? Okay, King Herod. No? Thank you, Tito Junior. No? Hinarang po yung 3 wise men. Hindi po 3 kings, ha? 3 wise men. Bakit? Kasi may dala silang caravan. Pag sinabing caravan, ito po yung madaming mga horses, madaming mga karwahe na dalang mga kayamanan. Kaya nga po hinarang sila eh. Hinarang sila ni King Herod kasi hindi po sila nagdadala ng supot lang ng ginto. Hindi. Karwahe. Kasi po, ang pagbibigyan nila ay hari. Kaya nga po, God the Father already supplied the needs of Jesus para sa kanyang ministry even before na siya po ay lumaki. So you see what I mean? Isusupply ng Diyos whatever you need according to your God-given purpose. Amen? Amen. Kaya po, imagine, bakit magkakaroon ng treasurer si Jesus kung wala naman siyang perang ipapamanage? Di ba po? Amen po ba? Kaya po mayaman si Lord. Okay? Kaya nga po kapatid, ang tanong ko sa iyo, sino ang naghahari sa buhay mo ngayon? Kasi sabi po ng word ni Lord, eto daw ang nag-choke sa faith mo. Eto daw ang kumikitil ng iyong pananampalataya. That causes you to turn your back to God. It is the desire, excessive desire to get wealth. Yung sobrang paghahangad mong yumaman, kapatid, is choking your faith. Wala ka ng time makikonnect kay God. Kasi napunta na lahat ng attention, oras, at lakas mo sa paghahanap ng kasing salapi. Amen? Amen. Let's tackle. Who is our Father? Okay, sino po ba yung Father natin? Okay, number 1, He is loving and He wants the best for you. Kung tatanungin niyo po lahat ng ama dito, kung mayaman lang po yan at talagang bilyonaryo, ibibigay lahat sa atin. Amen? Amen. They want the best for us. Di mo na kailangan magpakahirap just to get a house, a car, an
education doon sa pinakamataas, pinakatanyag na eskwelahan. Kung kayang ibigay ng tatay mo dito sa lupa, ibibigay. Amen? Amen. Sabi po ng 1 John 3:1, isipin niyo mabuti kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak at totoo ngang tayo yung mga anak niya. Amen? Madami, kapag ikaw ay sumikat, ikaw ay yumaman, gusto nilang madikit sa pangalan mo. Tama ba? Kakilala kay congressman, mga nini. Kakilala kay mayor, mga nini. Bahalo mo, kaluguran kay Guy. Mintaya pa kay Baleni, may niya ka rin. Right? Gusto po natin madikit yung pangalan po natin into a person na mayaman, tanyag, whatever it is that tingin natin successful person. Diba? Pero tingnan niyo po yung sabi ng 1 John 3:1. Hindi ka lang kakilala ng Diyos. Ginawa ka niyang anak niya. Amen? Sino po sa atin ang gustong magpalit ng apelido? No? Sino po ang gusto ng apelidong C? Yung may-ari ng SM at Alphamart. Diba? Sana C na lang ang aking apelido. Dahil ako ang tagapagmana ng lahat ng ito. Pero sabi po ng Biblia, ikaw ay tagapagmana ng Panginoong Jesus. Even half of the kingdom of God, ibibigay niya sa iyo. Ganun katindi yung inheritance mo, kapatid. Amen? Kaya lang, ang gusto natin, nakikita na natin, na-feel na natin. Tama po ba? Pero sabi po ni Lord, when the time is right, I will lift you up. Amen? That is our Father. He wants the best for us. Kung yung ating po mga imperfect Father gusto ng the best for us, how much more our Heavenly Father? Pangalawa, who is our Father? He is patient. He is not easily angered. And He is wise and knows what is best for us. Ang sabi po ng Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang tanong, mahal mo ba si Lord, kapatid? Kasi yun yung kondisyon eh. Everything will work out together for your good, for those who love the Lord and called according to His purpose. No? So lahat po na nangyayari sa buhay natin, whether pangit, maganda, gagamitin niya na lahat ng rekados ni Lord, no? Para po gamitin siya sa buhay po natin according to His purpose in our lives. And lastly, our Father also discipline us because He cares for us. Mga magulang, kapag daw po hindi nyo dinisiplina ang inyong mga anak, hindi nyo sila tunay na mahal. No? Sabi ng Hebrews 12:6, sapagkat ang Panginoon ay nagtutuwid ng minamahal niya. Ibig sabihin, kapag po tayo ay tinutuwid ng Panginoon, whether through His Word, through a person, through spiritual leaders, no? Sabi po dyan, mahal po tayo ng Panginoon. Sometimes, a personal situation will happen to us. Tapos, bigla kang parang masishaken, magigising na, uy, kailangan ko sa Lord. Kapatid, huwag mong antayin, nakalabitin ka ni Lord, para lang po ikaw ay lumapit sa Kanya. Madalas tayo ay nagigising sa katotohanan that we need God kapag meron ng na-diagnose ng malalang sakit. Merong kawalan ng trabaho, kawalan ng mahal sa buhay. When there's a pain in our lives, doon po natin parang naaalala si Lord. Kapatid, huwag mo hayaan na doon ka pa lang magigising that I need God, I need my connection with the Lord. Amen? Amen. Habang okay po ang lahat, deepen your connection with God. Amen? The greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. At ang purpose po ng ating buhay
is kay Lord lamang po matatagpuan. That purpose, yun nga po, is only discovered through a relationship with your Creator, our Father. Amen? Kapatid, hindi ko alam ang yung purpose. Only your Creator knows your purpose. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, you cannot miss. Madami kang namimiss. Madami kang malalampasan ng mga gandang bagay sa buhay mo without your connection with God. Amen? Kaya nga po, tinuturuan po tayo ngayon ni ang ating Panginoon how to pray. No? Kasi binigyan niya po tayo ng template. Yung prayer sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Our Father. Diba? Then, this is how you should pray. Ang sabi ni Jesus, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let's break this prayer down. This is a template. Hindi po siya yung prayer na uulit-ulitin mo, but this is a guide for all of those people na naniniwala sa ating Panginoon. So number 1, anatomy of this prayer is adoration. Sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Pag sinabing hallowed, yung sinasabi mo that God is sacred, God is ultimate, God is sovereign. No? You are declaring that God, you matter more than anything else. Amen? 1 Corinthians 10:31, Kaya kahit kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa nyo, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Ano bang activity mo? Whether maliit or malaki? Sabi niya, yung pag-inom mo lang, yung pagkain mo lang, do it all for the glory of God. Hindi mo kailangan ng parang malaking activity or event in your life for you to dedicate that work to the Lord. Yung simpleng routine mo araw-araw, kapatid, when you invoke God, that's already glorifying the Lord. Lord, tulungan niyo ako sa example. Lord, tulungan niyo ako sa pagbabiyahe ko. Lord, be with me. Lord, I acknowledge you. Pag-isip mo pa lang, Lord, salamat po. Lord, I can stand today because sa biyaya mo lamang. Everything is for God's glory. Amen? Yung pag-upo mo, pakikinig mo, that is for the glory of God. Yung pagtatrabaho mo, pag-aalaga mo ng anak mo, paglilinis mo ng bahay mo, imbis na magreklamo ka, hey! Paulit-ulit na ako na. Say, I do this for the glory of God. Amen? Kaya nga po, yun yung una, pag nag-pray ka, it start with thanksgiving, with adoration, with praise, with worship kay Lord. Amen? True prayer always begin with worship. Kaya nga po, nagsisimula ang Sunday worship service sa worship. Diba? Yun ang pinakauna. Praise and worship to God. And pangalawa, doon sa kanyang prayer is, sabi niya, Your kingdom come, Your will be done. It signifies our surrender to the Lord. Ibig ba sabihin natin, wala kapag nag-pray ka, hindi mo na sasabihin yung needs mo, yung wants mo kay Lord. Hindi, sabihin mo pa rin. Pero pagkatapos mo sabihin yung needs and want mo, sabihin mo, Lord, kung ano pa rin po ang gusto mo, yun ang mangyari. Your will be done, Your kingdom come. Example, si Jesus, dun sa Gethsemane, Lord, sabi niya, kung pwede kong maiwasan yung cross, gusto ko sana maiwasan. Pero sabi ni God, pero hindi po yung kalooban ko ang mangyari, but yours will be done. Amen? Madalas, kapatid, kapag nag-pray po tayo, ang isip po natin is mapapalitan natin yung kalooban ng Panginoon. Pero hindi po ganun yun. Nag-pray po tayo kasi
Ina-align mo yung puso mo doon sa gusto ng Diyos para sa buhay mo. That is the purpose of prayer. Hindi yung pag nag-pray ka, kapatid, pinipihit mo ang langit para doon, para gawin ang iyong kagustuhan. Genie? Genie God? Hindi po Genie God ang sinasamba po natin. Diyos po siya, meron siyang plano sa buhay mo. Nagpipray ka para yung matigas mong puso, yung taliwas mong pag-iisip, ma-align doon sa kagustuhan niya sa buhay mo. Nakakasunod po ba? Amen? Amen? Amen. Kaya dapat ang prayer mo, merong Lord, your will be done, your kingdom come in my life. Amen? Amen. Surrender mo yung araw mo sa Lord. No? Surrender mo yung araw mo kay Lord. No? Sabi mo, Lord, not my will, but yours will be done. Alam niyo po ba merong 4 na respond ang tao pagdating sa kalooban ng Panginoon? Number 1, we are sometimes indifferent. Pag sinabing indifferent, wala akong pake. Gagawin ko ang kalooban ko. Indifferent. Pangalawa, resignation. Okay. Pag sinabing resignation, ito yung attitude na, o sige, yan yung will mo eh. Gagawin ko na. Okay. That's resignation. And pangatlo, anger. Okay. Bakit mo ganito? Bakit nangyayari sa akin to? Bakit? Bakit? Okay. There is anger, there is resentment. Sa lahat ng tao, Lord, bakit ako pa yung nakaranas ng ganito? Bakit ganito? Bakit ako yung meron nito? Bakit ako yung wala nito? Okay? So, anger. And lastly, and I hope, ito po yung maging tugon po natin sa kalooban ng Panginoon, trust. Lord, I trust you even when it hurts. Diba? Madalas po hindi naman talaga natin naiintindihan ang kalooban ng Panginoon kasi ang buhay po natin ay parang puzzle. Diba? Piece by piece. And parang nagdudugtong. Hindi mo nakikita yung buong big picture ng puzzle. Only God can see how beautiful that puzzle is. Pero diba, if you are just like me, hindi ko gusto ang puzzle. Dahil ang brain ko ay nagugulo at wala akong patience na hanapin at buuin yung mga tagpi-tagping mga piraso. But if we will trust the Lord, if we will trust His heart, alam po natin that He knows what is best for us. Ate Wilma, madaling sabihin yan, pero mahirap gawin. And that is the test of faith. Amen? That is the test of our faith. Luke 22:42. Ama, sabi ni Jesus, kung maaari po sana, ilayo nyo ako sa paghihirap na ito. Ito yung prayer niya. Nung malapit na po siyang maipako sa krus. Pero wag po ang kalooban ko ang masunod, kundi ang sa inyo. Amen? Amen. Kapatid, there are only 2 kingdoms and 1 decision that you can make. Sabi ng Colossians 1:13-14, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Dahil sa anak, tinubos tayo at pinatawad ang ating mga kasalanan. In our faith, yung kalalagayan po natin ngayon, wala pong nasa gitna. Walang neutral. Okay? Sabi ng word ni Lord, either nasa kingdom of God ka or nasa kingdom of darkness ka. And ang pagpili ay nasa atin. Sabi ko nga po sa mga kasel group ko, bakit ang Diyos napaka-makapangyarihan naman? Bakit hindi na lang niya gawin na ang mga tao ay manampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanya? Kaya naman niya yun eh. But the Lord doesn't want us na mawala yung ating sariling pagdedesisyon. Amen po ba? Amen. God did not created a robot na pag pinrogram mo, yun ang gagawin. Amen? Tayo po ay meron kakayanan magdesisyon. At tayo po ngayon ay pinapapili ng Diyos. Do you want to be connected to our God? O do you want to be disconnected to God? Alam niyo po kapatid, naniniwala po tayo na merong kalangitan at impyerno. Ang impyerno, sabi ng Biblia, na doon yung mga sinusunod, no? Meron doon mga basta pangit ang picture ng Biblia pagdating sa
mga tao, mga alagad ng kasamaan na nandoon. They are being to God. Hindi po piliin ng Diyos na ikaw ay mapunta sa isang lugar na pangit, napakahirap, at halos ang nararanasan doon ay puro kasakitan lamang. Tayo po ay pumipili. Amen? Kaya ngayon, kapatid, ang tanong, pinipili mo ba to be part of God's kingdom? Or pinipili mong mapahiwalay sa ating Diyos Ama? Amen? Sabi ng Galatians 3:26, dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Only by faith, amen? Through faith in God, tayo po ay nagiging anak ng Panginoon. Hindi po dahil nagpa-member ka sa isang organization, ikaw ay automatic na anak na ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay part nito, part noon, at sisimba dito. Kapatid, ang sabi ng Biblia, only your faith can make you a child of God. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, are you sure? Are you sure That God is your Father? Sure ka na ba na anak ka ng Diyos? Amen? Kaya nga po, kapatid, let us be connected to God, our Father, through prayer. Amen? Yung pong pagtawag sa isang tao, may bayad. Pero ang pagtawag sa Diyos, walang bayad. Free. Amen? And then last, sabi ni Jesus sa kanyang prayer, give us this day our daily bread. Kapatid, we can pray for our needs. No? Especially kung ikaw po ay nag-worry na, kung ikaw ay nabibigatan, you can always toss all those concerns to God. Amen? God is not just holy and powerful, He is also our provider. Sabi ng Matthew 6:26, tignan nyo yung mga ibon sa langit. Hindi sila nagtatanim, nag-aani, o nagtitipon ng pagkain sa mga imbakan. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit ang halaga ninyo kaysa sa mga ibon? Amen? Kapatid, kung nga yung number ng hair mo bilang ng Panginoon, how much more yung need mo ngayon? Hindi ba aware si God doon? Of course, aware siya. Amen? We are more valuable than the birds. Kaya nga po yung worry is equivalent ng hindi pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Nag-worry ka, kapatid, because you don't truly know the love of God for you. Amen? Romans 8:32, this is my life verse. Sabi ganyan, kung si Jesus ay ibinigay na sa iyo ng Ama, ano pa ang hindi na kayang ibigay? Amen? Kayo po mga ama, ina na may anak, never nyo masasacrifice ang anak nyo para sa ibang tao. Tama? Pero ang Diyos, Ama po natin, ibinigay niya ang kanyang perfect, only begotten Son for sinners like us. Di man po tayo deserving eh. No? How much more is that kind of love? Kaya sabi po na John 10:10, for God so loved the world. Hindi lang po yung love eh. So, merong emphasis doon sa sobrang pagmamahal. Amen? And naiintindihan po tayo ng tatay at mga nanay dito. Never mo masasacrifice ang anak mo, especially for someone na kriminal, hindi karapat-dapat. But our Heavenly Father did that for us. Amen? Kaya nga po yung needs natin eh. Diba? Ba't ka nag-worry? Normal lang po yan, pero hindi yan dapat yung way of life po natin. Pag kumatok na yung worry, kailangan mag-connect ka na kay Lord. Amen? And lastly, forgiveness is non-negotiable pagdating sa prayer. Sabi po ng prayer ni Jesus, forgive, patawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, at
patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi kayo nagpapatawad, hindi rin kayo papatawarin ng inyong Ama. Amen? And forgiveness, kapatid, is a spiritual cancer. No? Alam niyo po ba, nabasa niyo na po ba yung story nung the parable of the unforgiving servant sa Matthew 18? Yung pinatawad siya ng hari sa kanyang mga utang na napakadami. Tapos nung nakita niya yung other servant na mayroong utang sa kanyang thousands lang, pinakulong niya. No? Hindi niya pinatawad. So anong ginawa sa kanya? Ginawa ng hari, nung nabalitaan yun, pinakulong din siya. Okay? Ganun din po sa atin. Since nakatanggap po tayo ng forgiveness from God, kailangan matutunan din po natin yung ibalik at i-apply sa iba. Amen? Sabi po ng naririnig po natin, di ba? You cannot give what you do not have. Since tumanggap ka ng pag-ibig sa Diyos, now we can love others. Since tumanggap ka ng pagpapatawad sa Diyos, now we can also forgive others. Kapatid, masigit ka pa ba sa Diyos na hindi mo kayang magpatawad ng iba? Amen? Mas mataas na po ba sa Diyos na you cannot forgive other people? Amen? Yung kung ating matinding kasalanan, pinapatawad ng Diyos. Yung isang pagkakamali lang ba ng kapatid mo, hindi mo na mapapatawad? Andiyan na ang gawan mo. Eda nakapagsabyan, eda nakatuan, eda nakapagyabayan. Imagine kung ganun po yung attitude ng Diyos sa atin. Isang pagkakamali lang natin, cut off na po tayo. Wala na tayong pag-asa. Amen? Buti na lamang po, ang Diyos ay kaiba ng tao. Amen? Forgiveness is a choice, kapatid. It is not a feeling. If you don't forgive, we don't forgive because we deserve it. We forgive because we were forgiven. Amen? Let us not play God. He's the judge. No, alam po natin, maraming unfairness na nangyayari sa mundo nito. Pero, tandaan po natin, may araw din sila sa Diyos. Amen? And last, protection from evil. Sabi sa prayer ni Jesus, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen? Trials come. No, sa buhay po natin. Kapatid, kahit Kristiyano ka, kahit ikaw na ang pinaka-holy, pinaka-matindi sa pagsunod mo sa Panginoon, daranas pa rin po tayo ng paghihirap dahil tayo po ay nabubuhay sa imperfect world po na ito. Maraming mga taong pwedeng manakit sa atin, mag-offend sa atin, mga pangyayari na hindi po natin kontrolado sa buhay po natin. Pero salamat sa Diyos dahil hindi niya po tayo iiwan at pababayaan. Sabi po na James 1:2 or Santiago 1:2, mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. No? Kasi pinapatatag lang po tayo ng Panginoon. Amen? Sino po dito yung nagpipray na, Lord, palakasin niyo po ako. Tapos darating yung problema. Bakit? Kasi yun yung pampalakas mo eh. Amen? Lord, gawin niyo po akong mature Christian. Tapos makikita mo, katisod-tisod na action sa paligid mo. Katisod-tisod yung katabi mo. Amen? Kaya pinagpiri ko kasi maging mature ka eh. Kasi ang mature Christian, naka-fix ang eyes kay Jesus, hindi sa katabi. Amen? Dahil kung papansinin mo lahat ng katabi mo, maluwag na kong ibating. Batingan mo yung church, batingan mo yung Lord. Amen? Kaya sabi po ng Bible, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Amen? Correctly. Amen? Hindi po yung proper prayer, but correct way of prayer. Amen? Kaya, ito po yung final encouragement ko sa bawat isa. Jude 1:24, purihin ang Diyos na makakapag-ingat sa inyo para hindi kayo magkasala at
makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan na walang kapintasan at may malaking kagalakan. Kapatid, pwede yung tatay mo, wala. Lumaki mo walang tatay. Pwede naman yung tatay mo nandyan pero hindi mo kasundo o malayo yung relationship ninyo. But thank God, we have our Heavenly Father who can be a father na wala po tayo kung tayo ay lumalaki. Amen. He is our role model kung ikaw ay tatay na. Okay? Para yun yung i-apply mo sa buhay mo. Kung paano ang Diyos Ama, maging ganun ka sa iyong mga anak. Amen? Alam niyo po ba mga tatay, mga fathers, napakalaki ng inyong impluensya sa inyong pamilya. Kapag ang tatay ang kumilala, buong pamilya niya malalala. Almost 100%. Ang nanay, ang mga anak, hirap na hirap i-win ang family sa Lord. Pero kapag ikaw, tatay, men of God, ang tumayo, nanindigan, at nagsabi na as for me and my house, we will serve the Lord, buong pamilya mo, madadala mo kay Lord. Amen. Amen. Kaya nga po mga tatay, inianyayahan po tayo ngayon para po marinig yung mensahe na ito na it's not too late. Kung ikaw ay hindi naging mabuting ama, tingin mo marami kang pagkukulang, may chance ka pang bumawi. Amen? Kasi habang may buhay, may pag-asa. Amen? Sabihin mo lang, Lord, help me to glorify you sa pagiging ama mo. Amen? Amen. Kaya po lahat ito ngayon. If you want to make God your Father today, can you please raise your hand? Gusto niyo po bang gawing ama ng inyong buhay ang ating amang nasa langit? Come on, just raise your hand. Amen? If you are struggling to trust, forgive, and stop worrying, let us pray. Panginoong Jesus, inaamin ko, ako'y isang makasalanan. Naniniwala ako na matay ka para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako at gawin mo akong anak ng Diyos. Inilalagak ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Ikaw na ang aking ama, hari at tagapagligtas at tagapagtanggol. Turuan mo akong magtiwala, magpatawad at sumunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung hindi mo kasama yung tatay mo ngayon o kasama mo ngayon, now is the time na lapitan mo siya at sabihin mo, Tay, thank you. Tay, I love you. Maraming salamat, ikaw ang aking tatay. Maraming salamat, ikaw ang aking naging asawa. Come on, just thank the Lord for His life. Celebrate Him. Okay? Kung wala naman po yung tatay mo ngayon, pag-pray mo siya ngayon. Na-touch ni Lord yung heart niya. Makakasama mo siya dito. Thank you, Lord, sa mga tatay. Kung wala po sila, wala kami dito. Ginamit niyo po sila para kami maipanganak sa mundo ito. Salamat po sa buhay nila, Lord. Palakasin niyo ang aming mga tatay. Bigyan niyo po sila ng kasiyasiyang buhay. Parati niyo po silang ingatan at ilayo sa masama. Lord, binibless po namin lahat ng tatay sa lugar na ito. Yung tatay na nasa abroad, malahing lugar. O wala na kami tatay, Panginoon. We just remember them, Lord. Salamat sa kanilang mga pagsasakripisyo. Salamat po, Panginoon. Yes, hindi sila perfect, Lord. Pero sila ay nagtatry. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ang aming mga tatay. At I pray ma-encounter ka po ng mga tatay dito, Lord. At matala po nila yung buong pamilya nila sa iyo, Panginoon.
Gawin niyo nga po silang mga matatag na spiritual leader ng kanilang pamilya. At kung ano po yung purpose mo sa buhay po nila, ayun po ang masunod. And we also pray sa lahat ng tatay na hindi pa po kumikilala sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo ang katigasan ng puso nila. Tanggalin mo yung kanilang pagiging bini, pagiging bulag, na makita po nila yung kailangan ka po nila sa buhay nila, Panginoon. I pray, Lord, hindi po maging painful muna ang buhay nila before sila tumawag sa iyo. I pray, Lord, habang sila ay malakas, habang sila ay ayos, normal, ma-realize na po nila yung importance ng connection nila sa iyo, Panginoon. Lord, gawin niyo pa po kaming kawanis mo as we spend time with you, Lord, in prayer. Lord, right now, kung meron po tayong unforgiveness in our heart, just release that person, yung nakapag-offend sa'yo, kasi yan yung balakid sa ating mga mananangin. Lord, we chose to forgive right now. Mga nandaya sa amin, nag-alipusta sa amin, nag-agrabyado sa amin, naka-offend sa amin, nanlakit sa amin, nagpahiya sa amin, Lord. We just release this person and declare forgiveness, Lord. Lord, we forgive this person. Salamat po. Come on, kapatid, receive mo yung healing right now. You can touch your heart, you can raise your hand. Just accept the forgiveness and freedom right now coming from the Lord. Lord, palayain mo ang mga puso po namin masugatan. Pagalingin mo, Lord, so that we can follow you fully. We can surrender to you fully. Lord, na wala pong iniinda, wala pong kabigatan na dala-dala. Salamat po, Panginoon. Thank you for your forgiveness to us, Lord. For your love to us. That's why we can love. That's why we can forgive to Lord. Salamat, salamat po, Father God. We thank you, we honor you, and we bless you. Your will be done, and your kingdom come in our lives, in our church, in our family, in our nation. In Jesus' name, amen and amen. Napakalamat sa Lord. I will be seated and watch a short video for our fathers. Pagkatapos po ng video, anyayahan po natin yung mga tatay sa harap to receive a prayer and to receive our tokens, no? Happy Father's Day sa lahat po ng ating tatay. You show me how to walk with me. Ngayon po yung mga throwback photos. Ate, kwenta ka lang ba na na? Live the truth. Kaya niya niya ang ating You iba. guide me Kaya namin just like Pining balik ito. Hindi may griyo niya na rin. Pining mga ito kaya na ikruyo. Relative po. Walang ba na namin niya? and strong and full of trust. You lead me close to God each day by how you live, by how you pray. You teach me grace, you teach me truth, you teach me how to follow you. You speak with care. Your God appointed through highs and lows, through night and day. You help me walk the narrow way. I want love like my Father does.
Sige po, can I invite all the fathers dito po sa harap? And Ma'am Mira, para po mapag-pray po natin sila. Sige po. Let's all go, tatay, dance. Okay, kaya. Yan ang may magkatawang na. Pray lang po natin mga tatay. Happy Father's Day. Sige na. Isang malakas na bagsak na. Happy Father's Day. Happy Father's Day! Sabi po ng banal na kasulatan sa Psalms 103:13, it says, "As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him." Amen? So, kung paano po daw na ang Ama natin sa langit, ay nakakabag sa kanyang mga anak. Gayon din, ang Diyos ay kung paano daw nakakabag ang Ama dito sa lupa, yung Ama natin dito sa lupa, no, sa kanyang mga anak. Ganon din ang Ama na nasa langit, no, na meron siyang habag sa kanya, sa lahat ng mga natatakot sa kanya. For those who fear Him, sabi po dito. So, kung paano po yung unconditional love ng Father, mas higit pa po daw dun yung love ng Diyos Ama sa atin. Kaya, let's pray po ng ating mga ama. Talagang makita po nila yung pag-ibig ng Diyos Ama na siyang dadaloy po sa kanila na siya na rin nilang ibibigay sa kanilang mga minamahal. Amen? Praise God. So, ipanalangin po natin ang ating mga tatay sa oras na ito na patuloy na sila ay palakasin, paigtingin ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon at punuin sila ng pag-ibig ng Diyos. Dakilang Diyos namin Ama, kami po ay patuloy, Lord God, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa mga magigiting na mga ama na naririto, nagpapahayag na kinikilala ka namin sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa mga maama na naririto, Lord, na tunay, Panginoon, na aming dinadalangin na sila ay patuloy na patatagin mo sa kanilang pananampalataya sa iyo, O Diyos. Ikaw din ang kanilang Ama, Panginoon, na nasa langit, na higit na nakakaalam ng lahat ng bagay sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, na kinilala kanila bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay upang patuloy, Lord God, na maipagaman rin nila, Panginoon, ito sa kanilang mga minamahal. Lord, salamat na sa kanilang pamumuno, Panginoon, sa kanilang pamumunan. Lord, ibinibless mo, Panginoon, ang kanilang pamilya. Dalayan ko, God, na paigtingin mo ang kanilang pagsunod at pananampalataya sa iyo, Lord God. At bigyan mo sila ng maraming pagtatagumpay sa anumang mga problema na darating o dumarating sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw, Lord, ang kanilang maging kalakasan. Ikaw ang kanilang sandigan, Panginoon. At sa lahat ng pagkakataon, Ikaw ang kanilang pagtitiwalaan, O Diyos. Lord, alisin mo anumang mga balakid o anumang discouragement, Lord God, na kanilang nararanasan, Lord, magtiwala sila sa iyo, Panginoon. Makita nila, Lord, yung iyong kamay, Panginoon, na siyang gumagaway at pumapatnubay sa kanila. Lord, dalayan ko anumang mga bagay, Panginoon, na nagpapahina sa kanila, Panginoon, o naglalayo sa kanila sa iyo, Panginoon. Dalayan ko, Diyos, na alisin mo ito, Panginoon, in the name of Jesus. At dalayan ko, Lord, na tunguhin nila, Panginoon, at panampalatayanan kanila sa lahat ng pagkakataon, O God. Magtiwala sila sa iyong mga salita. Ikaw,
Panginoon, maging pangunahin sa kanilang buhay. Lord, makita nila, Panginoon, na ang kalakasan nila ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw magbigay sa kanila ng wisdom, ng karunungan sa kanilang pamumuno, sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, Panginoon. O Diyos, tulungan mo silang patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, ng lahat ng provision. Lord, ng kalakasan, ng physical strength, O Lord God. Sa iyo nanggagaling ang lahat ng ito, Panginoon. At ikaw ang kanilang kikilalanin sa kanilang buhay, O Diyos. Sa lahat, Panginoon, ng resources nila, O Diyos, ikaw ang dakilang provider, O Lord God. As you provide, Lord, they will also be a good provider to their family, O God. Thank you, Lord God. Lord, sa iyong mayamang pag-ibig, Panginoon, sa kanila, makilala ka pa nilang mabuti, Panginoon. Lord, maging ang kanilang pananampalataya, Panginoon, ay paigtingin mo, palakasin mo, Panginoon, upang sila hindi mawalay sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord God, na aming mga amang ito, they belong to you, O Lord God, and they will walk on your ways, O Lord God. Lord, they will declare your glory, Panginoon. I declare, Panginoon, excellent health sa kanila, Panginoon. Lord, I declare wisdom, Panginoon, and power, Lord God, to overcome every works of the enemy in their lives. In the mighty name of Jesus, I declare an overcoming spirit, Panginoon. And Lord, bless the work of their hands, O Lord God. Lord, let God give them, Panginoon, the power, Panginoon, Lord God, power, Panginoon, to get well, Lord God, because this is your will for us, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord God, for all your provision, Panginoon. Thank you, Lord God, for sa aking mga ama na ito, Panginoon, na narito, Lord God, dalahin ko, Diyos, na maging tunay silang maging matibay na haligi ng tahanan, Panginoon. Na hindi sila matitinag, O Lord God, at tunay, Panginoon, ang pangalan mo mag-glorify sa kanilang buhay. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Happy Father's Day. Happy Father's Day. God bless you po. Happy Father's Kung muna tayo maalas, meron po tayong Bill Fellowship pagkatapos. Inaalala din po natin ang birthday ni late Pastor Paul, no? Yung kung nagsimula ng ating simbahan ito from Bible Way now to Rubay. Inaalala din po natin ang kanyang kaarawan last week, June 14. So ngayon din po natin doon. And the Lord give you strong connection to Him and the deep desire to know Him more. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po sa lahat ng nagluto at nag-prepare. So, paano yun? Last Sunday po, birthday po ni Pastor Paul. Nung nandun po tayo sa convergence, June 14 po. And then we have a short tribute po sa ating senior pastor. Let us watch po yung kanya short tribute of our late Pastor Paul Villanueva. So si Pastor Paul po, ito siya. Nung baby siya. Diba? Yes, and your love still echo in our hearts. Today, I remember a man who lived a quiet life, but left a lot of impact. A father, pastor, a servant of the Lord. He wasn't loud, he wasn't flashy. He was a man of few words, but very hard but full of love and quiet sacrifice. Most never knew what he'd been through until he stood at the pulpit. That's when his life, his faith, and his wisdom would jump up around. He never asked him for anything. And somehow, when he spoke of God, it felt like he was telling a story only he could tell because he lived it. Some were even a little freaked out at first because of how serious he was, how realized. But those who truly knew him, they loved him. And they filled the room someone who simply liked being with him. He was a teacher
not just of Scripture, but of you. We will more than Father, you are guiding me. You taught me to be kind, to be strong, and to walk with you. Even in my journey is hard. Your shepherd in hearts, confronted with you, and inspired me with the truly character of people. Your ministry was very active. Even after all this time, I see the fruit of your ministry. People who led to Christ and have really had families transformed, churches formed. Last week, I stayed with everyone right over this work. I had a business owners, and I know the spiritual needs of the other sense. They always said we were going to live out, and today I am. I'm so proud to be with you. You serve faithfully until your arrival, and I know, without a doubt, the Lord has welcomed you with the words, "Well done, good and faithful servant." Today on Father's Day, I celebrate you, not just for good design, but for little men of grace, strength, and unwavering faith. Your work here may be time, but your spirit lives on. Until we meet again, happy Father's Day. Amen. So, nakita niyo po lahat ng aming mga pictures. From them and until. Pero meron po ako may short po akong short message, no? Nakita po natin yung buhay po ng ating pastor. At simula po nung tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At 17 years old, binigay niya na yung kanyang buhay sa Panginoon. At siya po ay nag-aral, nag-aral po siya sa Bible School. And then, naglingkod po siya sa Panginoon. Nakakilala po siya ng isang magandang dilag. At siya po ay nagkaroon. At sila po ay kinasal. At sila ay nagkaroon ng 5 nasukli. Pero nagpatuloy po siya na maglingkod sa Panginoon. At hanggang sa yun po, naipanganak po ang gawain po nito ng Bible Way International Ministry then. And now ay Provine Lord Harvest Church. Ito po, mula noon hanggang sa siya ay kinuha ng Lord, hindi po siya tumigil ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya nakita ko po yung maraming breakthrough sa buhay po namin at kami po ay nagpatuloy sa Panginoon kahit na po napakaraming mga challenges, napakaraming mga discouragement o problema na dumating po sa aming buhay. Pero purihin ang Panginoon, siya po yung nagbigay ng tagumpay po sa amin, patuloy po siyang paglingkuran. Kaya ang buhay, nakita ko po na talagang kapag po binigay po natin, tayo po ay sumunod sa Panginoon. Sabi nga ng nung kasabihan, no? Hindi mo aakalain kung paano, hindi mo alam kung ano yung gagawin ng Diyos sa iyong pagsunod. Amen? No, yung ibig sabihin, hindi mo alam kung ano ang pwedeng kayang gawin ng Diyos dahil sa iyong pagsunod. Kaya yun po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na talagang sundin po natin ang Panginoon until the end of our life. Amen? Kasi yan po yung buong katungkulan po ng tao. Sinasabi po ng salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, doon sa huli na verse na binaon niya, no? Tinanong po siya ng kanyang, tinanong po siya ng kapatid ko, ano ba yung
verse mo na gustong iwanan sa amin. No? Makikita po natin yung doon sa sa 2 Timothy, yun na lang natin. 2 Timothy 4:7. 2 Timothy 4:7. Ay, mag-open ng sword. Okay, ano sabi dyan? Ang sabi po doon, 2 Timothy 4:7. I have finished. Bye-bye. 2 Timothy 4:7. Ang sabi niya, tama ba? Tama ba yung verse ko? Ayun. 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul. No? Nung siya po ay, ito yung sinulat niya. No? Na parang nararamdaman na rin niya na siya ay pupuli ng Lord. So sabi niya, I have fought the good fight of faith. So yun ang gusto ng Lord sa bawat isa rin sa atin, no? Na we must fight the good fight of faith, no? I have finished the race. Sabi ba natin na we have finished the race? Okay, so I have kept the faith. So ito po yung verse na binigay sa atin na ibigay ni Pastor Paul na nasa kanya ng huling panahon. Hindi pa naman niya time noon.